Ano ang gagawin mo kapag malaman mong wala ka palang kasama sa kwarto mo? Mapagpanglaw na gabi sa iyo, Ate Shu. Itago mo na lang ako sa pangalang Mara. Bagong lipat ako sa isang boarding house sa Maynila. Dahil galing sa probinsya at tipid sa pera, malaking pasasalamat ko nang sabihin ng isang landlady na may bakante pa sa boarding house niya, ang room 303. Dahil pagod sa biyahe, dali-dali kong binitbit ang aking mga gamit papunta sa room 303. Pagkapasok ko ay may nakita akong isang babae na hindi sinabi ng landlady na may makakasama pala ako. Nakaupo lang ito sa kama, nakasuot ng malaking hoodie at tahimik na nagbabasa. Agad din naman ako nagpakilala sa kanya, Ate Shu. Dahil nasa isip ko ay baka nakalimutan lang ng landlady na ipakilala siya sa akin. Sumagot naman ito. Hello, Mara. Ako nga pala si Lani. Pasensya na ha, medyo malamig dito, kaya lagi akong naka-hoodie. Ngumiti ako sa kanya at tumango na lang at dali ko nang inayos ang aking mga gamit at issue. Lumipas ang ilang araw, napansin ko na pambihira ang lamig sa kwarto namin. Kahit patay ang ventilador, nanginginig ako sa gabi. Pero ang mas nakakapagtaka lang sa akin, Ate Shu, hindi ko kailanman nakikitang lumalabas si Lani para kumain, maligo o gumamit ng banyo, Ate Shu. Tuwing tatanungin ko naman siya, laging ang sagot lang niya sa akin ay, tapos na ako kanina pa habang tulog ka pa. Ipinagkibit-balikat ko na lang ito, Ate Shu. Isang gabi madaling araw na at nag-aaral ako para sa aking exam. Nahulog ang aking ballpen at gumulong ito sa ilalim ng kama ni Lani at Shu. Yumuko ako para kunin ito. Ngunit may nakita akong isang lumang notebook na may mansya ng natuyong dugo. Diary pala ito ni Lani at Shu. Hindi ko sinasadya na nabasa ang huling pahina. Dahil parang may nagbubulong sa akin, nabasahin ko ang huling pahina ng kanyang diary. Ang nakasulat roon gamit ang magulong sulat na kamay, hindi ko na kaya ang lungkot. Sana may makasama ako rito. Ang petsa ay huling sulat ng eksaktong 1 taon na ang nakakalipas. Kinabahan ako, ate. Nagpansya akong bumaba sa sala para magtimpla ng kape. Doon ay nakasalubong ko ang landlady na si Aling Marta. Sabi ko, Aling Marta, matagal na po ba si Lani rito sa kwarto 303? Nakita ko po kasi yung lumang diary niya. Parang may mabigat siyang pinagdaraanan nung nakaraang taon. Napatigil si Aling Marta sa kanyang ginagawa. Tumingin siya sa akin na may halong pagtataka at takot. Sabi niya sa akin, Marta, anong Lani ang sinasabi mo? 1 taon nang bakante ang kwarto 303. Doon nagpakamatay ang lumang boarder na si Lani. Eksaktong gabi rin itong nakaraang taon. Kaya nga mura ang renta mo dahil wala kang kasama roon. Mag-isa ka lang sa kwartong yan. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig at tissue. Napaisip ako, kung walang laman ang kwarto 303, sino ang kasama ko gabi-gabi? Sa gitna ng aking panginginig, nararamdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone sa aking bulsa. May nag-text at issue mula sa isang unknown number. Dahan-dahan ko itong binuksan. Ang laman ng mensahe ay, Marta, bakit ka bumaba? Sabi mo gusto mo akong makilala. Bumalik ka na rito sa taas. Dinalhan kita ng sarili mong hoodie.
Dahan-dahan akong tumingin sa hagdanan paakyat ng ikatlong palapag. Doon, sa dilim, nakatayo ang figurang naka-dark hoodie at dahan-dahan nitong ibinaba ang kanyang hood. Tumambad ang isang mukhang maputla at may napakalapad na ngiti habang nakititig ng diretsyo sa akin. Simula noon ay umalis ako sa boarding house. Hindi ko na hinintay na sumikat pa ang araw. Iniwan ko ang karamihan sa mga gamit ko at issue. Nagtatakbo ako palabas at hindi na muling bumalik sa kalye na yon. Hanggang ngayon, tuwing nakakakita ako ng taong naka-dark hoodie, ay bumabalik ang tindi ng takot at kilabot sa aking buong katawan. Ikaw, sigurado ka bang tao yang kasama mo?